ipalipalag sa inyo na tayo ay nasa global deception, global lies and global disaster, global fraud, meaning sa Tagalog, pandaigdigang panlilinlang, pandaigdigang panluloko, pandaigdigang kalukuhan. Ano po ito? Yung ibig sabihin ng global deception, pandaigdigang panlilinlang, ginagamit ang mga denominasyon na pinakakalilas na sila mailigtas. Katulad nito sinasabi na isang denomination si Patulis. Yung mga simbahan na ito, puro Patulis. Sabi na sila mailigtas. Isang malaking kasinungalingan ang sinasabi ng mga ito. Sila ang tunay na mapupunta sa impyerno. Bakit? They are ignorant of the gospel. They deny, they reject the gospel of our Lord Jesus Christ. Hindi nila pinangaral ni Debate, yung di ba si Debate? Pati ang, etong si Tulis. Hindi nila pinangaral na si Kristo ay tagapagligtas. Hindi nila pinangaral na magliligtas sa kanila ang Ebanghelyo ni Kristo, ang gospel. Saan po nakalagay yan? Sa Ephesians 1:13. Ang sabi ng Ephesians 1:13, sapagkat nakarinig kayo ng tunay na aral ng Ebanghelyo ni Kristo na inyong kaligtasan. Ang kaligtasan pala ay ang Ebanghelyo ni Kristo. At kapag kayo ay nakaparinig ng tunay na aral ni Kristo, tatatakang kayo ng banal na Espiritu. May tatak po pala ang pananampalataya kay Kristo sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang tatak ng banal na Espiritu Santo. Pero itong dalawang denomination na ito na walang ginawa, debate. Hindi sila nakapagligtas ng tao, nakapanlin lang sila. They are part of the global deception. They are part of global fraud. They are part of global lies. Pandaigdigang panlilinlang, pandaigdigang panloloko, at pandaigdigang kasinungalingan. Itong dalawa na to. Ang sabi ng isa, sila raw ang maliligtas. Hindi sila maliligtas, tungo sila sa impyerno. Ang sabi mo sa Matthew 15:9, ang sabi mo sa Matthew 15:9, sabi mismo sa banal na bibig ng ating Panginoong Jesucristo, walang kabuluhan ang inyong pagsamba. Bakit? Sapagkat ang mga nakikinig kayo sa mga aral ng tao. Alam niyo ba, mga kaibigan, naglalakad dyan ng jeep sa sidecar, meron pong tinatawag na not counted sa Bible. Meron pong not counted. Hindi ka pala kasali sa liga. Shoot ka ng shoot, pero hindi, not counted ang mga pinagagawa mo. Ito yung mga denomination na hindi na ipinangaral si Kristo, hindi pinangaral ang gospel. No? They deny, they reject the gospel. They are arrogant of the gospel. They ignorant of the gospel. Kamangmang sila sa gospel. Ang sabi na sila ng maliligtas, sila ang tutungo sa impyerno. Itong dalawa na to, si Debate, no? At saka si Tulis. Hindi sila mapupunta sa langit. Sapagkat kami, may nakatalunan po ako. Si Debate, taga-MCGI, taga-dating daan, nangaral po ako, pinaka niya ako. Ang sabi ko sa kanya, yung mga pinagagawa nyo dating daan, MCGI, puro kalokohan. Not-counted ang pinagagawa nyo. Ang sabi ng dating daan ng MCGI, hindi na tayo hatulan naman eh. Sabi ko, hindi kami kasama sa hatol. Ang hatulan ay kayo. Sampo na kalagay ito. Sa John 3:18 sabi niya, ang sino bang naniwala, sumampalataya sa isinugo ng Diyos sa pangalan niya ay hindi kasama sa kahatulan. Ngunit ang hindi sumampalataya sa pangalan ng sinugo ng Diyos, si Jesus, ay hahatulan. Yung palang hindi sumampalataya kay Kristo, hahatulan kami hindi. Ang sabi sa John 5:24, mga kapatid, makinig kayo. Malapit ang dumating ang Panginoon. Ang sabi sa John 5:24, katotohanan sinasabi ko, I verily, I say unto you, ang lahat ng sumampalataya sa nagsugo sa akin ay hindi na hahatulan. Inilipat na sila mula sa buhay na wala kami, hindi kami kasama sa hatol. Pag ikaw ay hindi na lang palataya kay Kristo, malaki problema mo. Kaya dito kami, nagtsatsaga, umuulan, bumabagyo, kahit saan nagsasabi kami ng salita ng Diyos. Darating ang panahon, mga kapatid. Darating ang panahon, titigil ang paghahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang paghahayag ng gospel.
Itigil po to. Hindi po habang panahon ay magpapahayag kami. Ititigil ng Diyos to. Kaya ngayon, nasa grace po tayo. Ibig sabihin ng grace, nakabukas ang langit. Hindi nagsara ang langit mula na namatay si Kristo. Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Nung pagka gayon, nung namatay si Kristo, ay nabiyak ang Holy of the Holies, ang pinakabanal-banalan dako sa buong mundo na nasa Israel, nasa Jerusalem. Nabiyak yun. Bukas po ang langit, hindi po nagsara. Pag nagsara po, hindi nyo na maririnig ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi nyo na maririnig ang pagpapayag namin. Wala na kayo maririnig. Katulad ng panahon ni Noah. Nung panahon ni Noah, 120 years ang nangaral. Walang naniwala. Ang naniwala lang ang kanyang mga anak at ang kanyang mga manugang. Nung sinara ng Diyos ang barko, lahat, lumabas ang tubig sa langit, lumabas ang tubig sa lupa, lahat ng tubig lumabas, binaha ang mundo. Walang naligtas, sinarado na ng Diyos ang barko. Lahat ng mga tao na lumayaw ng Alaska, ng insulto kay Noah, sabi niya, tanga ka, hangal ka, napakainit, gumagawa ka ng barko, kami rin ngayon. Ang mga tao ay nagpapagawa ng bahay, namimili, nagpapakasal. Pero patuloy kami nagpapayag ng salita ng Diyos. Bakit? Katulad kami ni Noah. Pinapayag namin para maligtas ka. Ikaw na nasa jeep, nasa sasakyan, nakikinig dito, inaabot ka ng tinig ng Diyos. Mga kapatid, maniwala kayo. Dahil nasa, di ka naman, walang pagsisisi sa impyerno. Ang sabi ng ating kinagistang relihiyon, meron lang purgatory. Wala pong purgatory sa Bible, wala pong limbo. Ang sabi sa Hebreo, minsan ka lang mamamatay at katapos ng paghukom na. Pagka namatay ka, hukuman ka na. Wala pong purgatory, kalokohan yung purgatory. Kung may purgatory, babasbasan ka ng pare, papatay na lang ako, papatay. Mananaksa ako na mananaksa. Pagbabatilin ko na kayo lahat, makikipagbarilan na ako. Kasi pag namatay pa na ako, basbasan ka ng pare, maliligtas ka. Sa demonyo galing yun, sa impyerno galing yun. Hindi po totoo yun. Kalokohan po yun. Kasi kung magkakaroon, yung mga masasama, kawawa naman kami nagpatuwid. Yung mga masasama, mintisyon na lang pare, maligtas. Isa pong kasinungalingan yan. Ang kalaman niya nagmumula sa impyerno. Hindi po totoo yan. Ang totoo, kailangan magsisi ka, repent. Magsisi ka, sabi ni Juan, magsisi kayo. Talikdan niyo ang inyong kasalanan habang nabubuhay pa kayo. Hindi na pwede magsisi sa pag namatay ka na. Wala na. Hukuman ka na, kapatid. Pero pag nanampalataya kay Kristo, yun na pinapangaral namin, hindi ka kasama sa aton. Basahin mo ang John 3:18. John 3:16, sabi na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever will believe in Him and shall not perish. John 3:17, hindi sinugo ang anak, ang pagtungunak, upang hatulan ng tao, kundi isinugo siya po upang sa kanya ay maligtas ang lahat ng tao. John 3:18, sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa anak, sa kanyang pangalan ay hindi nahatulan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hatulan. Makinig kayo. Pwede kang mamatay bukas. Pwede kang mangungutin bukas. Pwede kang mahulog bukas. Pwede kang mamatay. Ang may hawak ng buhay natin ang ating Diyos. Pero pwede kang galawin ni Satanas. Pwede galawin ni Satanas sa buhay mo kapag hindi ka na ng palataya kay Kristo. Kami, iningatan kami ng Diyos. Sama kita ng aming Panginoong Jesus na aming Diyos at sa patnubay gabay ng Banal na Espiritu Santo. Nakasama ng Diyos sa langit na nabubuhay taghari. Noon, ngayon at magpalaman sa hanggan. Kaya buhay kami. Gumagawa kami ng himala. Marami na po kaming pinagaling. Hinipo lang namin, gumagaling na. Hinipo lang namin yung mga tahanan na may masamang espiritu. Pumupunta, pumapasok pa lang kami sa talan. Nagtatakbo na yung mga demonyo, mga kaysa sa kanas. Kaibigan, kapatid, huli na to. Mahal ka ng Diyos, magsisi ka sa iyong kasalanan. Hindi na to'y sinasabi ng mga sikulis at debate, yung mga aral nila, mga paklidar. Itong nalamang ito ni sikulis at sa debate, ito ang diretso sa impyerno to. Hindi nila pinangaral si Kristo. Hindi nila pinangaral ang gospel. They deny, they reject the gospel. They arrogant the gospel. They ignorant of God of gospel. Mangmang sila sa gospel. Kahit ka na, matagal ako nakinig dito kay
kay MCGI, kay dating Dani. 1980, nakikinig na ako rito. Pero ginawa ito, puro mura. Ang bubulyan, minumura yung mga pare, minumura yung mga pastor. Hindi buti, salamat, hindi ako nakapag-bautismo rito. Walang ginawa ito, puro debate. Hindi niya pinangaral si Kristo na pagaligtas. Hindi niya pinangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Never! Never niya pinangaral ang salita ng Diyos at ang gospel at si Lord Jesus Christ. Kaya hindi ligtas itong mga ito. Kaya mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig, pagpalain kayo. Nawa kayong lahat, inabot ang tinig nito. Pagsisi kayo, pagpalain kayo ng ating kataas-taasan, kabanal-banal natin Diyos, amang nasa langit, sa magitan ng ating Panginoong Hesus na ating Diyos. At sa pagpapay-gabay ng banal na Espiritu Santo na ating Diyos, na kasama ng Diyos, na sa langit ang buhay taghari, noon, ngayon at magpailanman sa hanggan. Amen!